So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 2, 2025 and our topic is all about who is God. So, our concept is all about God is love. So, ang Diyos ang pangunahing tauhan po ng Biblia. So, mula Genesis hanggang kay Kristo ay ipinakita ng Diyos na siya ay personal, mapagmahal at nagnanais ng relasyon sa tao. Kahit ang tao ang lumalayo dahil sa kasalanan, dahil ang Diyos ang unang lumalapit, nagsasalita, nagpapatawad at nananahan sa kanyang bayan. So ipinapakita nito na ang relasyon sa Diyos ay nagsisimula sa kanyang biyaya, hindi sa paghahanap ng tao, kundi dahil siya ang unang nagmahal. So our Bible readings for today is all about 1 John chapter 4 verse 8, ASND version. Ang sino mang hindi umibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So ngayon ako na tayo sa ating teachings. Yung first teaching is God's love is the essence of the Trinity. So, ang pag-ibig ay hindi lang ginagawa ng Diyos dahil ito ang kanyang likas na pagkatao. Sa Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay namumuhay sa perpektong pag-ibig at pagkakaisa. So, ipinapakita nito na ang Diyos ay relational mula pa sa simula. Second is God's love sets Bible stories in motion. So, yung bawat kwento sa Biblia ay nagsisimula at gumagalaw dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, dahil sa kanyang pag-ibig, nilikha niyang tao, tinubos ang makasalanan at patuloy na tumatawag sa mga naliligaw. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa kanyang bayan. And lastly is God's love explains Jesus' sacrifice. So ang krus ay malinaw na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Heso Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Dahil ang sakripisyong ito ang pinakamataas na patunay na ang Diyos ay tunay na pag-ibig. So ngayon nadako na tayo sa applications. Yung first application is love beyond yourself and personal interest. So syempre dahil minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat is tinatawag din tayo magmahal ng ganito. Hindi lang ito para sa mga taong mahal natin, kundi mahal natin o may pakinabang sa atin. Dahil ito ay pag-ibig na handang magbigay kahit walang kapalit. Second is discover how God's love unfolds in the Bible. So, syempre, basahin natin yung Biblia, hindi lang bilang kasaysayan, kundi bilang kwento na pag-ibig ng Diyos. So, makikita natin dito kung paano siya kumilos ng may gawa, may awa, tiyaga at katapatan. Mas naunawaan natin yung lalim ng kanyang pag-ibig habang mas nakikilala natin siya. And last is love truly with genuine service and sacrifice. So, ang tunay na pag-ibig ay may kasamang gawa dahil ito ay naglilingkod, nagsasakripisyo at inuunang kapakanan ng iba. So, kapag ganito ang ating pagmamahal, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you tell if someone truly loves other based on the biblical standards. So, syempre, makikilala natin ng tunay or makikilala ang tunay na pag-ibig hindi sa salita kundi sa gawa natin. Ayon sa pamantayan ng Biblia, ang taong tunay na nagmamahal ay handang magpatawad, magsakripisyo at maglingkod kahit mahirap. So sa devotion na ito, natutunan ko na ang pag-ibig ng Diyos ang sukatan ng ating pagmamahal sa iba. Kaya inais ko to i-apply sa araw-araw sa pamagitan ng pagiging mapagpasensya, mapagbigay at tapat sa aking mga relasyon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay pag-ibig. Lord God, turuan mo kami magmahal. Tulad ng pagmamahal mo sa amin. Lord God, hindi makasalili, hindi mapili at hindi sumusuko. Naway makita ng ibang iyong pag-ibig sa aming mga salita at gawa sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.